Ang endogenous packaging po na binanggit nila ay bayong, o woven bags, tangkuyan. Dati po meron po sila tinatawag na lapis. Yun po yung ginagawa nilang pangalit. Sunod is dakaing, bakol, paper cup, can and bucket. So ito yung gusto kong i-highlight kasi based from the farmers, sinasabi nila na before, ang pinaglalagyan daw ng mantika ay lata. So kami, bilang kabataan ako personally, hindi ako aware na ganun pala yung pinaglalagyan before ng oil. So, yun yung parang pinaka-highlight din na talagang ginagamit before na baka pwede pa din siyang gamitan ngayon. Actually, napakaganda ng analysis nila ng sa packaging materials, nakaka-impress. Dahil Cavite yung inyong focus area for this research, hindi ba pumasok sa kanila? Kasi nakita ko isang available product na present in Cavite is the kakao, which is, I think, posible siyang maging packaging material. Nabanggit ba natin yung kakao? Yes, meron. Hindi masyadong mahal. Kasi yung kakao, para siyang niyog para siyang buko. Walang tapon talaga sa kao. Kasi ang paniniwala nila, kao, wala lang. Damo lang siya, matinig, malaking puno na sa laban, ganyan. So maybe awareness building muna tayo about sa dun sa mga pakinabang nito. Thank you. Kulang for example, as a farmer, matanda, mahirap ang buhay ko. Ang sasabihin ko sa anak ko, mag-aral kayo na mabuti para hindi nyo ma-experience yung mga napagdaanan ko as farmers dito sa Pilipinas. So isa mga problema, bakit ganito yung point of view ng mga farmer dito sa Pilipinas na kailangan din na sila sundan. Tapos ngayon, nandito ngayon, ayun na, may problema na natin kasi isa rin, hindi natin encourage. So maybe, support talaga ng government na bakit kailangan natin baratin sa pagbili ng presyo nila, kulang-kulang, na kailangan pa nilang mabawang sa utang para na makasurvive ng pambuhay nila. Diba? So yun po. Ngayon, bakit matatanda na wala ng bata? Isa sa mga lumabas doon, iba dahil hindi na sila i-encourage ng parent nila na sumunod sa kanila. Ayan. So, magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa episode 13 ng ating Senior City Kwentuhan na usapang walang plastikan. At maayong gabi po sa tanan. Ako po si Berna. Ako si Kai. Kami ang co-host ng episode ngayon ng inyong Senior City Kwentuhan. Yes po. And ang episode po na to ay patungkol po sa alternatives to the use of plastic. At excited po ako kasi meron po tayong first ever and the youngest guest po sa taong ito sa Senior City Kwentuhan at sila po ang ating mga young researchers from my alma mater, Cavite State University main campus po. And sila po yung gumawa ng participatory action research on alternative packaging materials in Cavite na ma-unlock po natin at ma-uncover po natin maya-maya lamang. And yes, and yung Senior City Kwentuhan po natin is in 2-hour fifth year. And of course po, co-hosted po ito nila Ma'am Girly Villariba at ni Sir Ed De La Torre. And simultaneously po, naka-livestream po tayo sa mga Facebook pages po ng ating mga partners para po sa Senior City Kwentuhan. Nandyan po ang Inat Philippines, yung Senior City, yung seniors sa panahon ng COVID, yung Lapis o SISO, at of course po, yours truly, Philippine Rural Reconstruction Movement. And as usual, sabi namin, mula nung nagsimula yung buwan ng September, at ang September bilang MANAMO o yung Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month or MANAMO, yung buong Setyembre po ay ang mga Sabado ay magpapalabas tayo ng episode tungkol or may kaugnayan sa ating karagatan or sa ating coastal wealth, sa ating yamang pangkaragatan. At lahat ng aspects or iba't ibang aspects tungkol dito. So ngayong gabi po, yun namang pag-uusapan natin ay may kaugnayan sa marine pollution. Dahil sa mga pag-aaral, yung hindi yung pagdagsa ng mga produktong naka-plastic packages, yung pagdagsa sa ating bansa.
ay yun ang isang dahilan na tayo, Pilipinas, ay malaki ang volume ng basura na plastic, lalong-lalo na yung mga nakakarating sa ating karagatan, water bodies, rivers, etc. at ating mga oceans. So ngayon, yung pag-uusapan natin ay may kaugnayan doon. Sabi nga ni Berna kanina, yung research, participatory action research. So hindi lang siya simpleng research. Participatory action research. Mamaya papaliwanag sa atin kung ano yon tungkol sa alternative packaging materials. Pero sa ano lamang po ito, sa lalawigan ng Cavite. At Bernadette, sinong kasama natin? Yes po. Hi. Yung ano naman po, rinig po namin na ang pagpupunta natin ngayon ay ang plastikan. Walang plastikan. Ayan. Welcome you guys. Kung makikita niyo may tatlo yan, pero yung isa po kasi ay actually na PRRA, yan po are po Reconstruction Movement, at ang PRY po is Philippine Reconstruction Youth Association. Hindi Makadalo, and siya po ay si Raymond Medyo naputol po si Bernadette. So tutuloy ko po ang kanyang sinasabi. Ito po ay ang ating mga young researchers ng study na ito on alternative packaging materials. Sabi nga po ni Berna kanina, sila ay kanyang mga schoolmates sa alma mater nilang Cavite State University. Sila po ay, basahin ko yung mga pangalan nila, si Judy May Kamaylongan, si Azalea Patrice Arbues, at si Raymond Mike Malyari. Pero sa gabi pong ito, sa episode na ito, ang magbabahagi sa atin ng kanilang study or ng kanilang research, ang kasama po natin ay si Azalea or si Leia at si Judy May or si Judy ang tawag po natin sa kanya. Ang kanilang kasamang Mike sa kasalukuyan ay nagpapasarap sa isa pong youth camp na ginaganap ngayon sa bayan ng Silang sa Cavite. At yun po ang role ni Mike ngayon, no? Siya ay kasama doon at nire-represent niya ang kanilang hanay na kabataan doon sa youth camp na yon. Berna, you were gone for a moment. Yes, sorry. Dahil ba? nasa rural area po tayo ngayon. Oo nga pala. Mahina ang connection, pero sagana sa mga puno't halaman. Sige, pakilala. Ayan Binasa po. ko lang yung pangalan nila, pakilala mo na sila. Ang ating mga Ay, nagagandahang panauhin sa gabing ito. ayun. And sila po ay mga champions sa Cavite State University, at nitong nakaraang mga linggo lang po ay kakagraduate lang po nila. And they finished their Bachelor's of Science in Development Management. And sa majors nila, it's either training program management or sa rural development management po. Kaya excited po akong ipakilala sila kasi medyo naabutan ko po sila sa CVSU. Kasi first year po sila, fourth year na ako. Ayan. And again po, papakilala ko po si Azalea, o mas kilala sa tawag na Aza o Leia. At si Judy May po, na mas kilala po namin sa tawag na Judy. Ayan, hello! Pwede sigurong magpakilala sila kahit konti, Yes, at kung taga saan, ma'am? Sa lalawigan ng Cavite. Oo, anong bayan kayo, etc., etc. Favorite color, define love, yung mga ganon. Islambuk. Islambuk. Sige, bahala kayo. Pakilala kayo. Si Leia muna. Ayan. Sige po. Hello po. Magandang gabi po sa bawat isa. Rinig po ba ako? Yes. Yan. So, magandang gabi din po sa ating mga live audience dyan. Yes naman. Po muna. Charot. Ayan. Hello po. I'm Azalea Patrice Arbres from Tanza, Cavite po. Ayan. Kagagraduate lang din po as Development Management major in training program, and currently po ay looking for a job na po. Ayan. Parang gusto ko na nga po ulit bumalik sa pag-aaral. Joke lang po. Ayun lang po. So, welcome po sa bawat isa. Thanks, Leia. Si Judy?
Magandang gabi po sa lahat and also sa ating mga live audience. Ako po si Judy, also a fresh graduate po from Cavite State University and now currently unemployed pero looking for a job. Yun lang po. Thank you po. Anong bayan ka, Judy? Sorry. I'm from Naik, Cavite po. Naik Cavite. So si Judy ay Naik, si Leia ay sa Tansa. Tansa, tama na? Tansa, opo. Yan. Yan ay mga coastal towns ng Cavite, correct? May ano yan, may part po dagat. sa Tansa. Oo, may part na dagat. Tama-tama pala ang study na ginawa nila. Okay, so paano tayo magsisimula? Yung palang siguro let's refer for a while to the short video na pinalabas natin kanina. So yun po, isi-share nila nung anong petsa yan na report sila at pinresent nila yung kanilang research sa PRRM. At doon nagkaroon ng mga comments, mga katanungan, kaya nakita nyo naman yung mga ilang nagtanong. At mas refine pa nila yung kanilang research at siyang ibabahagi nila sa atin ngayon. Correct ba? Tama Yes po. po. Mhm. So, would you like Ayan. to... Sige, Berna. Ayun, sige po. Yeah, ano lang po, medyo lang, like, quick lang din bago po sila magsimula. Kasi nabanggit po na rin po naman kanina na ang buong September po natin, every Saturdays, ay specific po talaga sa mana mo. And nabanggit po natin last week na isa sa mga problema sa ating coastal resources ay yung mga plastics na umaanod sa dagat na nakakain ng mga marine animals and nakaka-perwisyo din po talaga sa ating mga fisher folks. So, etong research po nila ay nakatuon po sa SUPs and yung magiging alternative na pwede pong gamitin ng hindi lang po ng mga farmers natin, kundi yung mga simpleng mamamayan dito sa mga bando na mababanggitin po nila kung saan po yung cover po ng naging research po nila na ano yung pwedeng alternative at kung ano yung awareness level nila na nakakasira din po talaga yung SUPs. So, ayun, have the floor as Azalea, Judy. Ayan. To share Sige the po. palakpakan. Ayan, sige po. I-share screen ko lang po ang aming presentation. Sige, go, Leia. Kita na po ba siya? Yes. Oo, pwede mong pangalan nun? Slide Equals- show. Mm. Ayan po, kita na po. Yan! The best. Ayan. Sige po, simulan ko po ang aming research. Ayan. So magandang gabi po ulit sa bawat isa. Actually po, dalawa po yung research na ginawa po namin, which is the scoping of alternative packaging materials and also the participatory of indigenous knowledge about single-use plastic or alternative packaging materials. So sabi nga po kanina ni Ma'am Kai tsaka ni Ate Berna, sinabi po nila na sobrang laki ng problema natin dito sa Pilipinas, lalo-lalo na sa coastal area natin regarding plastic. Actually po, when we are doing research din talaga, nakita na din po namin even in recent studies or data and even sa mga nakausap po namin, talagang napakalaking problema po ng plastic talaga sa ngayon. Kaya kung mapapansin po namin, dito sa research namin, ang purpose po namin is una, ma-identify po namin ano yung possible sources of raw materials that can be used as alternative packaging materials. So, yung focus po ng study na ito is mga agricultural crops po. Na kung saan, di ba po, kasi po, di ba, ang focus naming area is within Cavite. Alam po natin na ang Cavite ay malaki po yung scope niya sa agricultural. So, ngayon po, ang gusto po naming makita nitong study na ito, ano ba yung mga available na mga agricultural crops na pwede nating gamitin as alternative packaging materials, no? So, pangalawa po, determine the availability and quantity of production. Kasi sabi nga natin, karaniwan ng dito sa Cavite, puro agricultural crops. Pero
Pero ang tanong, gaano ba kadami or yung quantity na meron sila na napuproduce? Kasi baka mamaya, mas marami yung tinatanim nila pero walang production, di ba? So, mostly kasi yan yung problema natin in agricultural sector. Parang kahit saan nyo po tanungin ng mga farmers, talagang ang problema nila, ang hirap magtanim pero yung production nila kokonti lang, no? So, mapapansin natin, nakakaawa talaga ang mga farmers, no? And pangatlo po, identify which is this raw materials already being used as alternative packaging materials. So, i-check po natin sa mga munisipyo na pinuntahan natin, ano na yung mga agricultural crops na ginagamit nila as alternative packaging material. So, makikita po natin dito, hala, ginagamit pala to dito na hindi pala natin alam na, ay, pwede pala siyang gamitin sa ibang areas, di ba? Pero ang focus lang po nito is mainly sa Cavite. So, dito po, ito po yung mapa ng Cavite na pinuntahan po namin, which is the 9 municipalities po. And this is the upland municipalities of Cavite, na kung saan talaga ang focus po nila ay agricultural sector. And then, ayan, methodology po na ginamit namin is face-to-face focal group discussion na kung saan ang ginawa po namin dito sa 9 upland municipalities, tiningnan po namin dito sino yung top 2 na active na organization dun sa munisipyo na kung saan yun po yung in-interview namin or nagkaroon po kami ng focal group discussion. So, ang nangyari po dito, talagang pinuntahan po namin per municipality para makausap po talaga sila. And then, pangalawa po, na ginawa din po namin na methodology is syempre on-site market. Kasi pumunta po kami sa iba't ibang market po dito sa sa Cavite. Tinignan namin, available ba itong packaging na ito sa market or binebenta na? Kasi meron pong mga resulta po na pinapakita doon na available naman siya pero parang bakit hindi siya ginagamit? So makikita natin anong reason ng mga tao bakit hindi yun ginagamit, no? And then pangatlo po is quantitative data from the mouse. Siyempre, nanguha din po kami ng data from the mouse. Hindi naman kasi pwede na ang pagbasihan lang natin na data is based from the farmers lang na sinabi nila, ito yung assumption nila. Pero kailangan din nating makita ano ba yung data na meron sa munisipyo nila para po mapagbangga natin or makita natin, no? So, and then, ito po yung mga FGD participants natin. So, hindi na po namin yan isa-isahin. So, tigda-dalawa po per municipality. Ayan. And then, ito na po tayo sa results and discussion. So, hindi ko na din po siya sobrang i-detail kasi meron na man po tayo sa pinakahuli na highlights, no? Ayan, sa resulta ng, sa Alfonso, yung major crops nila, coconut, sugar palms, vegetable, banana, cacao, coffee, black pepper. So, ayan sa mga nanonood po sa live, no? Tingnan nyo din po kung ano yung mga parang napansin nyo, hala parang paulit-ulit tong major crops na ito Kasi po ang ginawa po namin sa focus group discussion, tiningnan po namin ano yung major crops nila, ano yung mga agricultural waste na talagang sa tingin nila, ay ang dami naming sayang na pananim, diba? Kasi po, diba, nung time na kinonduct din po namin ito, at ito po ay kasagsagan din ng bagyo. So, tiningnan po namin, marami po bang tinamaan? Ano pong ginawa nyo dun sa mga tinamaan nyo pong pananim, no? So, makikita po natin dito ano yung ginawa nila na disposal para doon. And base po sa major crops nila, ano yung mga alternative packaging materials? So, ayan, so coconut, sugar palm, vegetable, banana, cacao, coffee, black pepper. Tapos yung mga karaniwang waste po nila, yung coconut husk, shells, banana leaves, banana trunks, no? Pero ang karaniwan po na waste or disposal nila ay for vermicomposting lang or sa vermiworms lang. So, ibig sabihin, sa Alfonso, wala pa po silang ginagawa dun sa mga waste na meron sila, no? And then, alternative packaging po nila is, syempre, karaniwan banana leaves talaga, di ba? Taro leaves, coconut leaves, bamboo. And then, next po is, in Amadeo Cavite, so coffee, cacao, white corn, pineapple, banana, ginger, peanuts. Kung mapapansin po natin, parang nabanggit na kanina yung banana, no? Pero present pa rin pala siya sa Amadeo, no? And then, dito po sa di ba po, kasi ang coffee capital po ng ng Cavite ay yung sa Amadeo po. Sinasabi nila, pero based po dun sa na-interview namin, hindi na po nila tinatanim ang kape. Ang problema po kasi sa kanila, yung taniman po nila ng mismong kape na napapalitan na siya ng residential po. And then ang nangyayari po dun sa coffee na meron sila ay binibili na po nila
from other area. So, ibig sabihin po, hindi na po sila nagtatanim ng coffee talaga doon kasi sabi nila, ang tagal pa nang iintayin mo tapos bago ka pa makakita. So, ang ginagawa nila, it's either binebenta nila for residential or kaya papalitan po nila ng panibagong tanim. So, yun po yung sabi nung na nakausap namin. So, agricultural waste, same lang din po. Disposal po, dito naman po sa disposal nila sa coffee, nabebenta po nila yung coffee pulse sa local traders po. Tapos yung some agricultural waste po, pinapakain nila sa animal. Pero kung mapapansin natin, wala pa rin silang ginagawa din sa waste na meron sila to create another product. Diba? So, alternative packaging, syempre, banana leaves, pineapple, cacao, so same lang. And then, sa General Emilio Aguinaldo, or mas kilala as Bailen, so black pepper, coconut coffee, cassava, same lang din. So, ganun lang din po ang process sa waste and disposal, alternative packaging materials, no? And then, sa Indang po, banana, cacao, corn, cassava, coconut. Same lang din po, used as fertilizer, fed to farm animals, no? And then, sa Magallanes po, vegetable, banana, coconut, mangoes, cassava. Tapos, used for vermicompost and coco peat. Ayan, hinahayaan na lang din po kung saan kinuha, kung saan tinanim, halaan na lang mabulok. So, mostly po, ganun yung ginagawa nila sa Magallanes, no? Kasi parang ang sinasabi nila, ang hirap naman kung ililipat mo pa para linisin, tapos hahayaan mo lang din namang mabulok, no? And then, sa Maragunda naman po, vegetable, banana, corn, rice, cassava. So, mostly ganun lang din po. Yung banana po kasi binabenta na nila as is. So, wala na po talaga natitira sa kanila. Same din po sa corn and cassava, no? Pero wala silang ginagawang process. Kasi parang nagtanong din po kami na, for example, yung sa banana, ginagawa niyo pa po ba siya or pinaprocess turn to another product? Mostly po sa kanila ay hindi. Binebenta na nila as is. Kasi sabi nila, time consuming din kung ipaprocess pa nila, kung ibebenta mo na lang, at least may pera ka agad. So, yun yung mga reason nila. And then, sa Mendez, coffee, banana, pineapple, cassava, fruit trees, sayote, papaya. So, used then for composting, chop, and used as additives in animal feeds. So, alternative packaging din, syempre yung mga leaves talaga, yan, banana leaves, no? So, familiar naman talaga tayo na ang banana leaves talaga ginagamit as sa kakanin, sa kanin, di ba po? And then, silang, ayan, pineapple, banana, corn, cassava. So, hinahayaan lang din mabulok or pakain sa animal. And then, karaniwang ginagamit is pineapple leaves. And then, ayun sa pineapple leaves po pala, ginagamit nila ito as alternative packaging, yung panggawa po ng mga barong mostly. Pero ang isa pong din po nila dito, kaso po ang problema po nila dito, yung mga tinatanim po nila dito sa Cavite ay hindi ganun kalaki. So mostly po, hindi din po talaga siya nagagawa as barong kasi may specific size daw po na kung gaano kahaba yung kailangan. So ang nangyayari, parang hinahayaan na lang din po nila. So, hindi din po nila napaprocess. And then, ito, Ternate, ayan, rice, vegetable, banana, corn, bamboo, cassava. Dito naman po sa Ternate, parang yung mga tinatanim po nila ay pang sa kanila lang. Pero ang pinaka-product po kasi talaga ng Ternate ay rice lang po talaga. So, nung pumunta din po kami doon, parang nahirapan din po kami mangalap ng data na, for example, ano po kaya yung pwede nyong gawin na alternative packaging na mula sa agricultural crops nyo. Hindi sila makasagot kasi rice lang talaga yung meron sila, no? And then, ayun po. Tapos mostly po kasi din nung mga farmers din po talaga na, for example, sa Alfonso, sinasabi nila yung tinatanim nila is parang for their own consumption lang din po talaga or kaya ibebenta nila within the barangay lang. So, hindi na sila para ilabas pa within the other municipality. And then, ito na po yung nag-site visit na po kami. Ano yung mga nakita namin, no? Una po, punta kami ng Nuvali, Santa Rosa to check po, yan. Kasi parang may nakapagsabi po na ay doon sa Nuvali may mga nagtitinda ng ng alternative packaging. So parang ito pong sa una, syempre ayan po ay yung although glass po siya, tapos yung takip niya is mismong made from bamboo po. Kasi ang problema po, nakita po namin dito, yung mismong parang pinagdidikitan niya po ay plastic pa rin.
yung parang yung sa may lid po nung mismong takip. So plastic pa rin. So parang hindi pa din siya hindi pa rin siya ganun kaganda as alternative, no. Tapos sumunod itong bamboo steamer. Yan, nakakatuwa. Pinicturean namin kasi parang, hala, ang cute naman ito. Yung parang sa mga dumplings, mga ganon. So, dyan po niluluto. Kaso po, ang nakita naman po namin problema, yung isang peraso po na yan, nagkokos po siya ng 318 pesos. So, parang nung nakita po namin siya, kasi mostly po kasi nung nagtanong din kami sa mga farmers na parang ano yung mga reasons nyo, bakit mas gusto nyo pa rin ang plastic na gamitin dahil yun ay convenient at pinakamura. Kasi kung mapapansin po natin dyan, lahat po ng tinignan namin, like yung pinggan po, na tapos yung chopstick, yung spoon, ang mahal po nung price na meron siya. So parang hindi siya affordable po talaga para sa mga normal na kumikita lang talaga ng pang isang araw lang, mga ganun po. Sumunod po, ito sa Robinson. So, hindi siya alternative packaging talaga. Pero, pinicturean ko yung coffee sleeves kasi ayan yung mismong handle po ng coffee. Di ba po, mostly ang nilalagyan ng coffee plastic, mga gayon na lagayan po. So, ito, pinicturean ko siya kasi pwede siya kasi made of carton po siya, yung coffee sleeve. So, ayan po. And then, ito po sa Mr. DIY, chinek ko din, iba't iba po siyang jute bags na made from different, din po, tawag din, parang jute filament po, ganun. So, kaso po, ang problema din po dito, nung tinignan ko din yung price, iba-iba yung price niya, depende kung ano yung ginamit. Pero, mostly po, 100 plus siya. So, sabi ko, alam po, parang kahit ako parang hindi ako bibili ng gantong kamahal kung ang kailangan mong bilhin ng mga pagkain pang araw-araw para masustain ka ay ganun din ang halaga, no? Tapos ito po, sumunod, yung basket po na parang made of paper siya. Yung parang kinrampol na paper, pinatuyo po na basa. Yung sumunod po dun sa jute bag. So, yan po. Tapos sumunod po ay yung etong abaca fiber po ang ginamit dito dun sa mismong basket. Tapos dun sa una po is hatch tray po siya, hatch egg tray po yung Tapos kung mapapansin niyo po, 160 yung price ng isang basket. Bili na lang ako ng plastic, mga ganun. And then, ayun po, syempre, ito naman po, lagi po nating nakikita sa department store, ayan, sa SM. Kaso po, ang problema din po talaga, ayun po, yung mga chopping boards, mga ganun, made from acacia po siya. Ayan, tapos meron din po tayong jute bags, may mga rattan din po tayo na basket, no? Ito po sa All About Baking, syempre nagtingin, sinulit na din po ang paggagala. Ayan, so chinek din po natin, meron po dyan yung para siyang, ayan, yung lagayan, para siyang cup na lagayan, made from, made from carton din po siya. Kasi po nung chinek ko yung mismong loob niya, parang may wax pa rin po yung mismong niya. So, hindi pa rin siya magandang gamitin. Kasi yung sa unang picture po, yan po ay made from paper din na yung binasa. Tapos, po, yan. And then, ayun, paper bag, karaniwan naman po natin siyang ginagamit. And then, ito po sa Hot Pot Robinson Dasman. Ayan, nakakatuwa po. Pinicturean ko siya, made from, made from coconut husk po. Tapos, siya, pwede siyang maging basket. Kaso nga lang po, ang nagpamahal sa kanya ay yung mismong bakal na kasama niya. Ayan. And then, sumunod po, ito po yung pinaka nagustuhan ko sa lahat ng pinuntahan ko. Ayan. Kasi made from sugar cane po, yung mismong, para siyang Tupperware po talaga, para siyang Tupperware, pero made from sugar cane po talaga siya. Tapos, nag-try po kami bumili po kami ng last time, kasi tinry po namin siyang gamitin. Matibay po siya, actually. Kaso nga lang po, kung mapapansin nyo, yung price niya, 304. Ayan. Ang isang di ba po, yung isang Tupperware na 10 pieces, magkano lang, wala pang 100. Siyempre, yun ang bibilhin mo compare po sa ganito, no? And yan po yung nakakatuwa na nakita ko. Sugar cane po talaga siya. And then, ito po, nung nagkaroon ng Envy Summit, sinama po namin siya. Ayan, made from pandan po. Yan yung parang upuan, basket po, and ayan. And then, ayan, so dito na po tayo sa highlights ng ating study. Ayan. So, ayan, major agricultural crops po na present po sa lahat ng binanggit po natin is banana, coconut, bamboo, pineapple, black pepper, cassava, jackfruit, coffee, and green corn. So, nakalagay din po dyan kung saan area siya pinakamarami. And then,
Ayan, agricultural waste po, karaniwan po banana leaves ay for organic waste po ang common gamit. Corn husk po, vermicompost. Coconut shell, iyan, syempre, nabebenta po siya. Coconut husk po, ayan, wood vinegar chain. Ito po nakakatuwa kasi nung pumunta po kami sa isang area sa Alfonso, ano po, nagdala po sila ng wood vinegar chain, tapos binigay po sa amin. Akala po namin, ano siya, parang sabi po kasi nila, pwede siya as alcohol, ganun. Tapos nung inamoy namin siya, amoy usok po talaga kasi yun po yung process niya. Pero sabi po nila, ano siya, effective po siya sa mga sugat-sugat, mga ganun. Tapos po, akala po namin, ginagamit talaga siya as pangluto kasi vinegar, yun po yung pagkakaintindi namin. Tapos hindi pala po talaga, for ano lang din po talaga, for cleansing mga gayon po, ganun. Tapos karaniwan po ng gamit ng bamboo nila is barbecue stick. Pero yung iba po, may mga nakausap kami na hindi po nila nakikita yung bamboo na parang gagamitan as alternative din po talaga. And then black pepper, dito po, sabi po ito sa Bailen, yung wala daw pong tapon sa black pepper kasi yung stem for propagation, yung fruits na bebenta, tas nagagamit po siya as herbal medicine. Ayan, pineapple leaves, lahat po ng pineapple for feeds lang. Coffee pulps po sold to local traders. Tapos po, ang disposal method po nila is mostly po ay for fertilizer. So, ibig sabihin po, lahat po ng waste na meron sila ay for fertilizer lang. Pero po, nung nakausap namin, mas marami pa po ang agricultural waste nila compare po sa production na meron sila. Kasi nga po, ang parang problema po nila, nasasayang, imbis na kumikita sila, walang nangyayari kasi nagiging fertilizer lang din po talaga siya. Ayan. And then, ayan, agricultural crops that can be used as alternative packaging, syempre banana. Yan po ang talagang top po talaga. Ayan, food wrapper, basket po, ayan. And then corn leaves, trunks, ayan po. And then bamboo, so nagagamit din siya as basket. Coconut po, yung coconut shell and coconut wine, possible use ay wine container and handicrafts. Kasi po, nung pagpunta po namin ng Bailan, may nagsabi po sa amin na ang coconut daw po ay ginagamit sa Quezon, na kung saan ginagawa siya as wine container po, na talagang hinuhulma po siya, na pwede po talaga siyang gamitin, na kung saan pwede po nating lagyan din ng mga condiments po natin, and then yun, so yun po yung naging suggestion nila din, and then kasaba po, and then pineapple and coffee po, ayan, so mostly po bags, nets, and other pa po. And then, ayan, alternative packaging materials, ito naman po yung mga nabanggit ko na din po kanina, like acacia, abakara, tan, coconut husk, anong pwedeng gawin, kitchenwares, yan. So, mostly po, yan din po talaga yung lumabas din po talaga. And then, ito po naman yung mga issues and concern ng mga farmers na nakausap namin na bakit hindi mas convenient sa kanila ang plastic, bakit hindi sila ng ibang alternative packaging, no? Una po, decline in traditional packaging materials. So, parang ang problema po sa kanila, nila, oo, may mga traditional packaging tayo na ginagamit before, like basket, taratan. Kasi ang problema po, sino na ang maggagawa nito? Lagi pong binabanggit nila, wala nang gustong humawak ng lupa eh. So, yan po yung mga reason nila. So, parang, sino pang gagawa nito? Kung kami na nga ang nagsasaka, kami na ang nag-aani for production, kami pa ba ang gagawa for alternative packaging material? So, one of the reason po nila yan. Pangalawa, high cost po. Totoo naman, base din po sa binanggit ko kanina at pinakita, ang taas po talaga ng presyo ng alternative packaging materials. Sabi nga nila, mas convenient pa sa amin ang plastic. Kahit saan ka magpunta, may plastic, no? Although, kahit po tinanong naman din po talaga namin sa kanila kung may mga ordinances ba na bawal na ang plastic. Meron naman, pero ang sabi nila sa una lang, pero walang nag-monitor ng ayos, mga ganun. So, parang nababalik pa rin po talaga. And talagang reason po nila is yung pagbili po talaga ng alternative packaging materials. Pangatlo po, environmental impacts and plastic dependence. So, dito po, mostly po, kasi dahil hindi po ganun kalaki yung awareness din po ng mga tao regarding the environmental impact po
ng plastic. So ang nangyayari, sige lang po ng sige, like yung mga companies na nagpo-produce po ng plastic manufacturing. So sila, gusto lang nila makagain sila ng kita without thinking ano ba magiging epekto talaga nito. So yun. Tapos pang-apat po, weak enforcement of ordinances on plastic ban. So ayun nga po, naging concern din po nila na kahit kami, ayaw naman talaga namin ng plastic. Kaso nga lang, ang problema kung yung nagpapatupad nun sa una lang magaling, walang close monitoring, hindi na-check, di wala ding mangyayari. So, inadequate agricultural waste processing technology. So, parang ito yung pinakahinaing din po nila na ano ba yung pwede namin gawin sa agricultural waste? So parang gusto nilang makita ano yung technology na pwede nating gamitin to produce or to reproduce the agricultural waste into another product. No? And then, sumunod po, insufficient government support for alternatives. Kasi totoo naman, pinaka-issue po talaga nila dito ay suporta talaga ng gobyerno. Kasi parang kapag may suporta ng gobyerno, talagang parang lahat. Kasi for example, yung pag-i-implement pa lang po ng ordinances, kung una pa lang pinaghihigpitan nila. Yung suporta po para sa mga technology. Diba? Meron pa po nagsabi doon na yung sa regarding sa support nila in terms of finances din po talaga. Bakit kaya hindi sila tulungan na i-market yung product na meron sila like that po. So, parang yun yung mga issues and concerns nila. And then, obsolete designs of alternative packaging materials. So, parang natanong din po kasi namin, gumagamit pa ba kayo ng mga timba pag namimili, mga ganon. So, may mga nagsabi, ay, hindi na ako gagamit na ang baduy, mga ganon. So, ibig sabihin po, concern din po nila na parang i-upgrade din talaga yung design na meron, ganon. And then, durability limitation. For example, ang po nila, yung banana leaves. Parang ang problem nila doon, oo, nagagamit mo siya as alternative packaging. Kasi ang problema, yung durability nito. Kasi parang kapag ginamit mo siya isang beses, di mo na siya pwedeng gamitin. So, ang nagiging problema din po talaga din, gaano katibay yung alternative packaging materials. And then, insufficient supplies of alternative packaging. Oo nga, for example, tanggalin natin ang plastic. Ang tanong naman po dito, masusustain ba natin yung pagpuproduce ng alternative packaging material? So, yan po ang mga concern ng ating mga nakausap po noong ating research. And then recommendation po, ito ay mula po sa ating participants, no? Improve enforcement of packaging regulation. So, magmumula pa rin po to sa enforcement po talaga. Increase restriction on SUP utilization. Kasi parang ang isang problema pa din po nila na parang nag-i-implement po sila ng yung sa SUP na restriction, pero may mga times po na talagang pag natripan lang, pag gusto lang, and then meron po na pinapatupad na talagang yung may nagsabi nga po na ang pinapatupad nila ay ipunin mo ang basura mo, ang plastic mo, papalitan ko ng 1 kilong bigas. Kaso po, ang nagiging problema naman din po talaga doon is parang false solution siya. Kasi bakit? Sabi nung iba talaga mag-iipon ka ng basura na nanggagaling sa ibang bayan kahit hindi mula sa'yo para lang makakuha ka ng 1 kilong bigas. So, parang meron din po talaga na sinasabi na false solution siya. And then, promotion of indigenous packaging materials. Ito din po yung gusto nilang mangyari na kung saan bakit kaya ang gawin ng ibalik kaya yung mga dating nakagawian na kunwari basket na ginagamit o kaya timba or mga ganun. Promote awareness, ng use of alternative packaging materials. Kasi totoo naman, kung yung site visit nga po natin, may mga nakita tayo na ginagamit na pwede pang gamitin. Bakit kaya hindi natin sabihin na active pa ang alternative packaging materials? And then promote collaboration with LGUs. Kasi totoo, kahit na ikaw bilang isang tao, gusto mong ito yung ipatupad, kung wala kang collaboration with the LGUs, hindi yan mangyayari. So, kailangan po talaga ng collaboration. And then adapt new recycling methods and invest in waste processing technology. So, gusto pong mangyari dito na makapag-produce ng technology na kung saan yung agricultural waste nila mapaprocess, turn into another product para pagkakitaan. Kasi po, ang goal din po talaga ng research na ito, maging home-based po siya na kung saan even yung mga tao na maturuan din po paano nila gagawing
yung agricultural waste nila to product. Kasi pwedeng ang mangyari din po kasi dito ay yung agricultural waste po na meron sila, pwede din siyang bilhin ng local government kung saan sila mismo kikita to process it. So parang ano tawag din, hindi vice versa, parang parehas po, give and take, parang ganun ang mangyayari. So kahit pa paano, natulungan din po natin, lalo na yung mga kababayan po or kababaihan po na talaga nasa bahay lang kasi 'di ba, ang mga farmers mostly talaga, mga lalaki po ang nagpa-farm, ang mga babae sa bahay lang, kaya parang bibigyan mo din ng opportunity din na kumita ang mga kababaihan. And then banning plastic sales and packaging. So parang ayan, Shopee, Lazada, ayan. Mostly po, yan po talaga ang nagka-cost din po talaga ng plastic din po talaga. So they are recommending na, totoo naman kung walang nagmamanufacture ng plastic, matatalino ang mga Pilipino, sila mismo ang gagawa ng paraan. Yun yung sinasabi nila. Kung walang plastic, anong gagamitin nila? Siyempre, kanya-kanyang diskarte, mga ganon. Kasi sinasabi din nila, siyempre, malaki ang tax na nakukuha nila sa manufacturing. So, ang nangyayari, hindi mapigilan, mga ganon. And then review of existing ordinances. Kasi parang sinasabi din dito, kasi kung okay ang ordinances before, sana okay din ang nangyayari. Kaso baka kailangan nating i-review or i-check natin yung ordinances kasi baka mamaya may mga hindi naiintindihan din talaga dun yung mga tao sa ordinances. Kaya hindi nila ginagawa, mga ganon. And then lastly, regulate production and manufacturing of plastic packages. And then that's all that is the highlights of the study of the first topic, which is the scoping of alternative packaging materials. Ayan, grabe. And share ko lang din po, kasi may isang coffee shop actually sa Makati na na-discover ko lang din nitong nakaraan na gumagamit ng sugarcane straws. So, although hindi nila in-encourage na kainin yung straw, tinry ko pa rin syempre. And, opo. Pero same problem sa farmers na wala na raw gustong humawak ng lupa. Sa fisher folks din naman po natin, problema na rin nila kung sino na nga rin ba ang gustong humawak ng lambat. Kasi, susunod. opo, yung pagmamaniobra po ng next generation natin. And, ang dami kong sinabi, pero ito talaga yung tanong ko. Um, siguro para sa ano din 'to, like ano yung mga na-discover niyo na mga bagong crops na hindi pa kayo aware dati before conducting the research itself? Yung parang first time nilang narinig, ganun. Oo. Or hindi kayo familiar. Ikaw, Judy May. O lahat alam nyo? Perfect kung lahat. Familiar na po. Pero yung mga parang ginagawa before, which is yung sa next po naming research, yun po yung hindi kami familiar. Yun yung mga bago sa inyo. Opo. Nice. Ngayon po na we are like celebrating the Maritime Archipelagic Nations Awareness Month. Sa tingin nyo, ano yung pwedeng gawin ng youths na medyo related dito sa alternative packaging research na ginawa nyo rin? Lessen of use ng plastic. Ayan. And then, siguro po, ayan, sige. Yun nga, a lesson ng plastic din, pag-use din talaga. Kasi parang, parang yun din talaga yung pinaka-problema. Kasi, discipline din talaga ng mga, generation. Kasi parang, parang, okay lang, basta na, parang ganun. So, mostly hindi din talaga napapansin ano yung magiging epekto din talaga. Ganun. So, siguro po yung research po na part po ni Judy ay ano lang din po siya saglit kasi somehow connected po siya sa first topic po ng aming research. Sige. Sige. So si Judy May, ang next nating presenter. Okay, thank you, Azalea. Yan.
So, ang kay Azalea ay tungkol sa indigenous knowledge. Sige, Azalea. Ay, Judy May pala. Take it away. So I'll try to make it short po yung presentation ko na about Thank dito you. po sa second. Then, now po na nalaman na po natin yung mga raw materials na pwede po nating magamit made from agricultural waste. Now naman po, i-identify naman po natin yung mga dating ginagamit ng ating mga ancestors, ng mga ating mga lolo at lola, na mga ginagamit nilang alternative to plastic po. Bago po dumating, ito pong ating mga plastics and manufacturing po. Next po, please. Yeah. Yung scope po ng aming research and also yung objectives po nito ay umiikot lang po sa pag-document ng mga indigenous knowledge and also practices and packaging materials which are nature-based and plastic-free, and also identify which traditional indigenous packaging materials are viable po for reproduction and popularization. Next po. Yung aming target area din po ay same din po sa previous presented po na research. We have our upland areas po. Ito pong siyam na nakikita niyo po sa screen. Next po. So, ang methodology naman po namin para sa research po na ito, we have conducted a face-to-face focus group discussion with selected farmers organization from the 9 upland municipalities, and also we've gathered a quantitative data from the municipal agriculturist offices or MAO from the 9 also upland municipalities. Next po. Yan. Ito rin po ang aming mga FBG participants, which is also same din po sa previous research presented. Ngayon naman po, dumako naman po tayo sa ating results and discussion for municipality. So please bear with me kasi po may mga issues and concerns and also recommendation na lumabas po kanina sa pinresent po ni Azalea. So, mag-start po tayo sa bayan po ng Alfonso. So, yung indigenous packaging po na sinabi ng ating mga farmers ay ang basket po na gawa sa bamboo and also yung banana leaves. And also yung issues and concerns na po sa paggamit ng ating mga alternative packaging na based sa ating mga participants ay yung high cost of nature-based packaging, economic difficulties, insufficient supplies of raw materials, limited practitioners of craftsmanship, and also fragile. Ito pong fragile, ito yung isa sa na-highlight nila. Hindi po siya ganun katibay yung ating mga alternative packaging compared to plastic. So, hindi ko na rin po i-detail itong mga issues and concerns kasi makikita rin po natin sa highlights of the study. And also, nire-recommend naman po nila para po ma-improve yung paggamit ng ating mga alternative packaging ay magkaroon po tayo ng mga strict implementation of ordinances and policies, skills training, because hindi naman po lahat ng tao ay alam kung paano po gumawa ng mga alternative packaging materials. And also yung production restriction, continuous and more vigilant awareness raising and campaign against plastic use and its detriment. And also ito rin yung na-highlight nila, no? Mas i-highlight natin yung negative impact ng paggamit ng plastic para nang sa gayon, malaman ng mga youth and also ng adults and other people po na hindi ganun ka-aware po sa negative impact na pwedeng maibahagi ng paggamit po ng plastic. And also further research po kasi sabi po nila, kailangan nito ng marami pang research para nang sa gayon malaman natin ano ba yung pwedeng magamit, ano yung pwedeng technology na magawa para nang sa gayon makapag-create tayo ng alternative packaging to plastic. Next po. Ito po yung mga pictures ng banana leaves and basket. Next po, Amadeo po, ang indigenous packaging naman po na lumabas po sa kanila ay bayong, which is a woven bag, and also bakol, a big flat basket. Yung issues and concern naman po ay same lang din po, economic restraints and also inconsistent enforcement of ordinances. While the recommendation in order for us po to improve yung paggamit ng alternative packaging ay improve yung disciplines and also regulatory enforcement, strengthening sustainability program. Yan, we have bayong and bakol. Ito po yung mga itsura po nila before. So we have General Emilio Aguinaldo, also known as Bailan po. Ito po yung mga indigenous packaging. We have jute bags, wooden pails, pens, panel, and palm leaves. While yung issues and concern naman po nila dito ay yung limited availability of raw materials, which is also stated by Azalea kanina,
hindi na ganun kadami yung production compared sa ating before na agricultural production po. Yung ating mga lola at lola na sagana sa mga tanim, sagana sa mga agricultural crops. But now, limited na po yung availability natin when it comes to raw materials and agricultural crops. Lack of technology because sabi po ng ating mga participants na hindi po nila kayang gawin yung mga alternative packaging na gamit lang yung kamay. So they also need yung technology para ma-process po iyon or para mas marami yung production po na magawa nila. And also, issues and concerns din po nila yung high cost of nature-based packaging. While the recommendation naman po ay yung use ng sustainable materials like eco bags, explore pottery clay-based packaging. Ito naman po pottery clay, before ginagamit na po siya and nag-exist na po. Pero ngayon, parang ginagamit na lang po siya sa mga birthday parties, yung ginagawang palaro. Pero sa ngayon, hindi na rin po siya nabibigyan ng pansin. So, they also recommended po na mag-focus din po or explore natin itong mga pottery clay as packaging din po and also paggamit din po as alternative po to plastic. And also leverage influencers, build awareness, and conduct comprehensive campaigns, implement strict regulations, and ensure good governance, and also elevate packaging design. Dito po ngayon, kailangan po, parang nare-recommend po to or hina-highlight din po ng ating mga participants kasi sabi nga po nila, kung yung packaging na gagamitin natin ay same design as before, hindi na po siya tatangkalikin, especially ng ating mga young generation. Kasi alam naman po natin mga young generation, kailangan laging sabay sa uso and also trends po yung mga design, fashionable, para po magamit po talaga nila. So next po, ito po yung mga juice bags, food details, and panel and food wrappers. So sa intang naman po, meron po silang puna o talukap ng saging, kaing, basket nest, bamboo, which is na ginagamit po nila as water container and also food storage. We have bayong and jute bags. While yung issues and concerns naman po ay yung insufficiency of agricultural crop material, weak enforcement and monitoring of ordinances, lack of technology and resources, resource competition, and aging populations of farmers. While the recommendations are increased enforcement and support for ordinances, invest in waste processing, technology and facilities, comprehensive training programs, creation of income generating opportunities, and also stricter regulation of plastic production. Next po. Next po. So we have also Magallanes po. Ang kanila naman po ay banana leaves, yung woven bags, kaing o tickless. And ito naman po ang kanilang mga issues and concerns. Hindi ko na rin po siya babasahin para po ma-highlight po natin sa mamaya. Next po. We have the municipality of Banagondo naman po. Banana leaves pa rin po. Bayong, woven bags, basket, kaing, bamboo cup, and newspapers. And also here's the issues and concerns, also recommendation flash in your screen po. So next po, Mendez. We have bayong, woven bags, takuyan, kaing o tickless, fruit basket, lapis, strips of banana trunk, palapa, coconut fronds, and katsa, and also labakaya or facial pot. And here's also the issues and concerns and recommendations po. We have silang naman po. So silang naman po ginagamit naman po nila before ay bayong and kaing o tickless, especially po kapag nag-harvest po sila ng kanilang mga agricultural crops. And last po, we have ternate. Yung kanilang indigenous packaging naman po ay bayong, takuyan, kaing o tickless, basket, at bakol. Yeah. Here's the highlights of the study naman po. Dito na rin tayo more on mag-detail po. No? The indigenous packaging materials that were traditionally used and which can still be used as summarized po below. We have banana leaves. Ang purpose po niya ay ginagamit po siya as wrapping and packaging various type of sticker rice and other food which is traditionally ginagamit na rin po siya before. And ang raw materials naman po na ginagamit dito ay yung banana leaves itself po. And basket naman po, ginagamit naman po siya sa pag-transport and pag-store po ng goods, particularly yung mga agricultural goods. Ang raw materials naman po na ginagamit dito ay ang bamboo at rattan. Yung bayong naman po, ginagamit po siya ng ating mga lola before kapag po sila ay namamalit. So, ang raw materials po nito ay ang burry palm at ang abaka. Next po.
Next po ay kaing o fruit basket. Ginagamit po ito sa pag-transport ng mga farm produce such as yung fruits and vegetables, which is ang raw materials po na ginagamit ay bamboo trees. Next po, we have bako, large flat basket, frequently carried on the heads of the vendors selling fish or vegetables. Ang raw materials naman po nito ay bamboo. We have also paper po, commonly used for wrapping goods. So here, ito po yung mga susunod. Hindi na po siya mga agricultural crops, but ginagamit po siya before ng ating mga ancestors. We have commonly used for wrapping goods, ang raw materials paper. We have also cup, can, and bucket na ginagamit po naman sa pag-store ng oil, water, and other liquid products po before. And ang raw materials po nila ay yung bamboo, can, and also bamboo po. So here's the highlights po ng mga issues and concerns na sinare po ng ating mga participants. We have the availability of raw materials, as I said po a while ago. Sa panahon po ngayon, konti na lang po yung nagtatanim and konti na lang din po yung production. And high cost po ng indigenous packaging materials, also yung economic difficulties sa panahon po ngayon, hindi na po nila kayang i-afford yung mga alternative packaging kasi nga po mahal. And also yung kita po nila sa panahon ngayon, especially yung mga ordinary tao, ay hindi na po talaga sasapat sa pagbili po ng mga alternatives. We have insufficient supplies of raw materials, limited practitioner of craftsmanship. Ito pong gumagawa ng ating mga alternative packaging ay umuunti na rin po at tumatanda na rin po. So wala na pong susunod sa yasak nila. We also have here fragile, hindi po ganun sa tibay yung ating mga alternative packaging as per participants, and also economic restraints. Next po. We have inconsistent enforcement of ordinances, lack of technology and resources, resource competition and aging population of farmers, inadequate government support and monitoring, impact of plastic manufacturing in the environment, lack of government support to Filipino scientists. Sinhighlight din po ito ng ating participants na sinasabi nila na sana magkaroon ng support sa ating mga Filipino scientists kasi baka sila yung maging solusyon para makapag-create tayo or makapag-develop ng ating mga technology para nang sa gayon, yun yung magagamit natin sa pag-produce po ng mga alternative packaging. And lack of awareness on the benefits of using alternative packaging. Next po. We have difficulties in utilizing agricultural crop waste, inconsistent enforcement of ordinances, lack of technology and resources, also resource competition, aging population of farmers, inadequate government support and monitoring, impact of plastic manufacturing in the environment. While here's naman po yung mga recommendation po na sinare ng ating mga participants during the focus group discussion. We have here the strict implementation of ordinance and policies, skills training, production restriction, continuous and more vigilant awareness raising and campaign against plastic use and detriment, improve discipline and regulatory enforcement, strengthening sustainability programs. Next po. We have used sustainable materials like eco bag, explore pottery or clay, leverage influencers, elevate packaging designs, invest in waste processing technologies and facilities, and also creation of income-generating opportunities. Educate youth. Ito isa din po sa na-highlight ng ating mga participants. Pangaralan yung mga youth kasi sila yung mas careless po sa paggamit ng mga plastic na hindi nila iniisip yung negative impact po nito. Next one. We have innovate waste recycling and repurposing solutions. So, katulad ka po ng sinabi ko kanina, why not i-innovate natin yung mga alternative packaging before para maging version 2.0 na mas maging in demand sa ating young generation po today. And also investigate natural materials for packaging, encourage sustainable alternatives, and also further research. Next one. And that's all po for the presentation po. Oh my God, kulang isang oras. Oo. Galing-galing. Galing-galing. Para po tayong nag-seminar Oo ng nga. No SUPs 101. Because of the many possibilities. Yeah. Ayun. Pero pwede din po tayo makipag-partner sa DOST na may mga initiative po na sa mga technologies and packaging kasi meron na rin po yan sila. Yan, oo, meron yan. Pero Actually, tama yung, sige,
Azalea? Actually po, ang alam ko po, after this research po is, i-ano din po, may partnership na po, di ba po, sa DOST. Ay, Ang alam yan. ko po is, i-ano din po talaga siya sa DOST. Ayan, pwedeng, ano na yan, ipong episode na natin sa mga future, senior city episodes. Sige. Tapos gusto ko rin i-acknowledge itong research na ginawa nila Leia at Judy May at ni Mike ay ano din, ang partner ng PRRM dito sa research na ito ay ang Eco Waste Coalition na nagpapatakbo ng Plastic Free Pilipinas project sa kasama ang iba pang mga member organizations ng Eco Waste Coalition. So ito ay ang research na ito ay bahagi ng mas malaking proyekto na yan at gusto nating mag-contribute dun sa pagbabawas ng plastic, paggamit ng plastic, lalong-lalo na sa isang bansa katulad ng Pilipinas na archipelagic at maraming karagatan at water bodies na doon mauuwi ang mga plastic kapag hindi na manage ng husto at kapag patuloy ang produksyon ng plastic packaging. So, any last words from the two beautiful girl visitors we have for tonight bago tayo mag-close ng episode? Hello, Meron ba may kayong pa-shout message out po. sa kabataan? Ayan, sige po. Ayan, kami po ay, ako personally, ako po ay natutuwa when we are conducting this kind of research since akala lang po talaga namin this research ay basta lang talaga research pero hindi pala. Malaki din po yung impact nitong ginawa naming research since and the process din po siya ng publication din. Ayan, so kala namin, okay lang yan, research lang yan. Ganun. Tapos hindi pala, kasi malaki talaga siyang impact, lalo na nung nakausap din talaga namin yung mga farmers. And they are looking din talaga ng mga tao din talaga na mag-highlight din ng this kind of research na talaga makikita din po nila. And actually, they want din po talaga na ma-help din sila paano nila babawasan or ilalesen yung problema nila in terms of agricultural waste and the problem of single-use plastic. So, as ano din po talaga, ayan, sa mga nanonood and lalo na sa mga kabataan, siguro ilesen lang din talaga natin, mahalaga din talaga yung segregation din ng mga, ng mga waste na meron din talaga tayo lalo na kung alam naman natin sa sarili natin na makakadagdag tayo sa problema ng single-use plastic, why not ang gamitin natin is yung sa tingin natin na magagamit pa ulit natin siya, no? Like, kunwari, paper bag din if ever kapag mamimili or may bibilhin, and then siguro iwas-iwas na din sa online shopping, ayan. So, ako din kasi personally medyo hindi na din talaga ako nag-order sa mga online shop kasi nga, ayan, malaki din talaga yung impact. Kasi parang namumblema din kasi ako minsan kapag may dadating kang parcel, nakabalot din sa bubble wrap, tapos nakabalot pa ulit sa plastic. So, masyado siyang malaki yung nagiging impact nito din talaga sa environment. So, ayan, hopefully, magtulong-tulong din talaga tayo na makahanap din talaga ng best alternative packaging for plastic. Okay, so, thank you. Thank you, Leia. Si Judy May. As we conducted po this research, no, parang na-realize po na naging eye-opener po siya sa amin. Kasi hindi naman namin focus sa mga gantong bagay before. But then, nung na-conduct kami ng research na ganito, parang somehow na-guilty. May mga guilty moment kami sa paggamit ng plastic. So, I am hoping po sa ating mga youth dyan na nanonood na mas maging mindful po tayo sa ating mga pinipurchase and also iwasan po natin yung pag-shop online, which is I'm also guilty kasi mahilig po ako mag-online shop. And also, sana po mas maging open yung minds natin and also yung eyes sa negative impact na nararanasan na natin ngayon. Na huwag na sanang mas maging malala pa as we go into the next years and years. No? Para yung ating mga future generation, may makita pa silang magandang mundo. And yun lang. And I'm hoping for the good environment. Thank you. Thank you. Gandang messages, Berta.
Yes po. Dahil ano po, plastics ang usapan natin ngayon. Share ko lang ng very, very quick na ang DFA po last 2022 ay nakiisa din po sa Manamo Awareness Month celebration and nakafocus po sila doon sa Manamo classroom activity kung saan they touches on the environmental effects of the growing plastic problems. And ang ating marine animals po kasi are living in a peaceful marine ecosystem. Pero due to plastics and its growing problem po, ay nakaapekto po talaga ng sobra-sobra sa pagiging irresponsible waste management po of the humans on land. And guilty din po ako dyan. Kaya salamat Pierre, nahanap niyo ako. And lastly po, in celebration of Manamo, ma-remind din po tayo na yung development po ng international and national policies po na na-discuss natin ng mga first episode po ng September ay para maprotektahan yung karagatan natin at intended din po talaga siya na may makikita pang karagatan ng ating mga susunod na henerasyon. And by understanding that po on how everything is connected in the ocean, isa po dun talaga ang pinaka parte ng epektong yun ay yung plastics, the single-use plastics. Kaya maraming salamat Azalea, Judy, and kay Mike for sharing this results to us and to open our eyes as well. Nakamute ka, sayang. Thank you sa inyong dalawa for spending tonight with us, this episode of Senior City. Baka sa mga susunod pa, we may invite you again to share tong future steps nitong research natin na ito. Salamat ulit at good night, good evening sa ating mga nakikinig, nanonood at maraming salamat ulit kay Azalea at kay Judy May at Berna for gracing the episode tonight of Senior City Kwentuhan. Maraming salamat. Thank you